Alam mo yung sitwasyon na papasok ka sa isang room, may isang tao na tahimik lang sa gilid, nakaupo, walang reaksyon, hindi nakangiti, hindi rin nakikipag-usap. At ikaw, ang unang thought mo, ang yabang naman ito, suplado. Pero plot twist, nung tumagal, siya pala yung pinakamabait, pinaka-deep mag-isip, at kapag kinausap mo, ang lalim na mga sagot, parang may philosophy degree. Ngayon, ikaw yung na-confuse. Wait, bakit akala ko masama ang ugali niya? Ito ang hindi napapansin ng marami. Hindi lahat ng may cold personality ay attitude. Minsan, survival mechanism ito. Sa mundo ngayon, especially sa Pilipinas, sobrang laki ng expectation na dapat friendly ka agad, na dapat nakangiti ka agad, na dapat talkative ka agad, at dapat approachable ka lagi. Kapag hindi ka ganon, suplado ka, mayabang, hindi friendly, feeling superior. Pero ang katotohanan, maraming mga introvert ang hindi naman talaga cold dahil masama ang ugali nila. Madalas mukha silang cold dahil overstimulated lang ang utak nila sa social environment. At ironically, ang pagiging cold nila minsan ang dahilan kung bakit mas respected sila. Nagdadalawang isip muna ang iba bago sila kausapin. Mas may mystery sila at mas may authority presence. Sa video journey na to, unti-unti mo makikita kung bakit nagiging suplado ang mga introvert. Anong psychological defense mechanism ito at bakit minsan ito pa ang secret advantage nila sa buhay. Ang tahimik na mga tao ay hindi laging walang pakialam. Minsan sobra lang silang maraming iniisip kaya nauubusan ng energy para magsalita. Si Lito bagong lipat sa trabaho. Sa first week niya, hindi siya sumasabay sa lunch group. Kapag may meeting, short answers lang, walang small talk, at laging nasa desk lang, naka-headphones. After ilang araw, may mga naririnig na siya. Suplado yan si Lito, mukhang hindi marunong makisama. Pero ang hindi alam ng office, pag-uwi ni Lito, ubos na ubos ang social battery niya. Iniisip niya lahat ng sinabi niya buong araw. Nire-replay sa utak bawat interaction. Tama ba naging sagot ko? At nag-overthink hanggang madaling araw. Ang mga introvert ay may tinatawag na high internal processing activity. Ibig sabihin mas active ang utak nila internally kaysa externally. Bawat interaction ay may deep analysis. Bawat social moment ay may mental workload. Kaya kapag mukhang cold sila, madalas ibig sabihin nasa internal world pa sila nagre-recover. Hindi ito arrogance, ito ay cognitive overload recovery. Kaya kapag may nakita kang tao na tahimik, huwag agad i-judge. Instead, isiping baka nag-overthink lang siya, hindi niya ako ini-snub. At kung ikaw naman ang introvert, hindi mo kailangang piliting maging super talkative. Mas okay yung consistent presence, short but meaningful responses, at calm energy, kaysa sa fake loudness. Pero ito ang nakagulat. Minsan ang pagiging suplado, hindi lang dahil introvert ka. Minsan, sinanay ka ng mga past experiences mo na maging distant. At doon nagsisimula ang next level ng psychology. Ang pagiging cold ng mga introvert minsan ay hindi personality, kundi protective armor laban sa rejection. Si Leah, isang college student. Nung high school siya, very friendly siya. Siya ang unang bumabati, laging open makipagkaibigan, at expressive mag-chat. Pero may nangyari. Nag-go siya ng mga close friends niya. Naisyuhan ng maling rumor. Pinagtawanan sa group chat. After that, nagbago si Leah. Sa college, tahimik na siya. Hindi na nag-i-initiate ng convo. Minimal expression na lang at mukhang suplada. Pero inside, gusto niya pa rin makipag-friends. Ito ang tinatawag na emotional conditioning plus avoidance behavior. Kapag ang tao nakaranas ng social pain, ang utak niya ang nag-a-adjust. Iniiwasan niya ulit ang risk. Nagkakaroon ng emotional barrier. Kaya ang coldness minsan ay I am protecting myself from being hurt again.
Hindi ito lack of emotion. Ito ay controlled emotional exposure. Kaya kung ikaw yung ganito, hindi mo kailangan maging open book. Mas healthy ang gradual trust building, selective vulnerability, at slow social re-entry. Hindi lahat dapat binibigay agad. At kung ikaw naman ay nasa paligid nila, minsan hindi attitude ang distance. Minsan may history lang na hindi mo nakikita. Pero ito pa ang mas interesting. May mga introvert na mukhang suplado, pero pagdating sa mga tamang tao, biglang nagiging madaldal, funny at expressive. Ibig sabihin, hindi sila cold sa lahat. May switch sila. At dito papasok ang pinaka-mind-blowing part ng psychology nila. Alam mo yung tao na akala mo suplado kasi hindi rin siya nagsasalita. Tapos biglang pag may kausap siyang close friend niya, biglang nagiging sobrang daldal, sobrang funny, parang ibang tao. At mapapaisip ka, wait, siya ba to? Bakit parang may dalawang version siya? Plot twist. Hindi siya fake, hindi siya plastic, hindi rin siya inconsistent. May mas malalim na dahilan kung bakit siya ganon. Kanina, nalaman natin na ang coldness ng mga introvert ay madalas mental overload, emotional protection, o past social experiences. Pero ngayon, mas lalalim tayo. Kasi ang hindi alam ng marami, ang pagiging suplado ng mga introvert is not a weakness. It is energy economy plus social strategy. At kapag naintindihan mo ito, mababago kung paano mo sila tignan, kung paano ka makipag-communicate sa kanila, at kung paano mo rin mas maiintindihan ang sarili mo kung isa kang introvert. Hindi suplado ang mga introvert. Pinipili lang nila kung kanino nila ilalaan ang energy nila. Si Jomar, office worker. Sa office siya ay tahimik, walang reaction, hindi sumasama sa mga chismisan, at laging focus lang sa laptop. Kaya sinasabi ng iba, ang cold niya, parang ayaw makipagkaibigan. Pero isang araw may team dinner. Doon nakita ng lahat ang plot twist. Si Jomar yung pinakamalakas tumawa. Siya yung nagkikwento ng mga funny stories. Siya yung nagiging center ng conversation. Lahat nagulat. Bakit ngayon lang siya naging ganyan? Ang mga introvert ay may tinatawag na selective social activation. Ibig sabihin, hindi lahat ng social situation ay worthy sa kanilang energy. Nag-a-assess sila unconsciously. Safe ba ito? Meaningful ba ito? Worth it ba yung emotional output dito? Kapag hindi, silent mode. Kapag oo, expressive mode. Kaya mukha silang may split personality. Pero ang totoo, energy management system lang ito. Kung introvert ka, hindi mo kailangan maging on palagi. Mas sustainable ang piliin ng mga social battles mo. I-invest lang ang energy sa mga trusted people at tanggapin na hindi ka for everyone. At kung hindi ka naman introvert, huwag mong pilitin ang isang tao na maging lively palagi. Minsan, ang silence nila means hindi ka lang part ng inner circle nila. At okay lang yon. Pero ito ang mas interesting. May mga introvert na hindi lang selective sa energy. Selective din sila sa respect. At kapag nawala ang respeto nila sa isang tao, biglang nagiging ibang level ang coldness nila. Ang mga introvert hindi mabilis mag-initiate ng conflict, pero kapag na-disrespect sila, bigla silang nagiging emotionally unreachable. Si Elate, tahimik na coworker. Lagi siyang polite, soft-spoken, respectful. May isang teammate na palaging nang-bypass sa mga ideas niya. Nagjo-joke na borderline insulting at hindi siya pinapakinggan sa mga meetings. Sa una si Elaine ngumingiti lang, hindi sumasagot. Pero one day tumigil siya. Hindi na siya nagsasalita sa teammate na yon. Hindi na siya tumitingin. Hindi na rin siya sumasagot sa kahit anong tanong. Ang sabi ng iba, grabe, bigla siya naging suplada. Ito ang tinatawag na emotional withdrawal as boundary enforcement. Ang mga introvert hindi aggressive mag-set ng mga boundaries. Pero kapag na-cross ang limit, they completely shut access. Hindi ito revenge. Ito ay you lost access to my energy. Kaya kung introvert ka, hindi mo kailangan mag-explain ng mga boundaries mo palagi. Minsan, silence is the boundary. Distance is the message. At kung ikaw naman ang nakakakita nito,
Huwag mo agad i-interpret ito as attitude. Minsan, ang ibig sabihin lang nito ay nawalan na siya ng emotional interest sa interaction. Pero may mas malalim pa. May mga introvert na hindi lang tahimik. Sila yung sobrang observant. Kaya nilang basahin ng tao without saying anything. At dito papasok ang pinaka-intimidating part ng personality nila. Ang mga tahimik na tao ay hindi mahina sa mga social situations. Minsan mas aware pa sila kaysa sa mga madaldal. Si Kevin, introvert sa friend group. Habang lahat nagkikwentuhan, nagjo-joke, distracted, si Kevin tahimik lang, nakikinig, nag-o-observe. Pero after ng hangout, siya yung may comment na, napansin mo ba yung sinabi niya earlier? Parang may hidden meaning yon. Ang reaksyon ng lahat ay, wait, paano mo napansin yon? Ang mga introvert ay madalas high in observation, low in verbal output, high in pattern recognition. Kaya nakikita nila ang mga social dynamics, napapansin nila ang mga micro behaviors, at madalas mas accurate ang basa nila sa mga tao. Huwag maliitin ang tahimik. Ang silence ay hindi absence of thought. Ito ay presence of deeper processing. At kung ikaw ay introvert, your awareness is your advantage. Hindi mo kailangan maging loud para maging sharp. Sa next part, tatalakayin naman natin ang pinaka-importanting insight kung bakit ang cold personality can actually become a power. Paano ito nagiging respect magnet at bakit ang mga suplado minsan ang pinaka-ina-underestimate pero pinaka-impactful sa lahat. Alam mo yung taong akala mo suplado kasi hindi siya nagpapapansin, pero biglang kapag nagsalita siya, tumatahimik ang lahat. Lahat nakikinig. At parang biglang authority figure siya kahit wala siyang posisyon. At mapapaisip ka, bakit ganon? Wala naman siyang effort, pero ang bigat ng presence niya. Plot twist, yung coldness na iniisip mong weakness, yun pala ang dahilan kung bakit siya respected. Kanina nalaman natin na ang mga introvert ay nag-o-overload socially, nagse-self-protect emotionally, selective sa energy at respect, at highly observant. Ngayon naman mas lalalim na ang usapan. Kasi ang final truth is this: ang suplado personality ay hindi flaw. Ito ay unintentional power-building behavior. At hindi lahat nakakakuha nito kasi hindi ito inaarte. It happens naturally. Ang mga hindi madaldal na tao ay mas malakas ang presence dahil hindi sila overexposed. Si Miguel, introvert sa group project. Habang lahat nag-aaway kung sino ang leader, nag-overtalk, puno ng mga opinions, si Miguel tahimik lang. Hindi sumasali sa mga unnecessary arguments. Nagsasalita lang kapag needed. Pero pag deadline na, si Miguel ang hinahanap ng lahat. Miguel, ano tingin mo? Miguel, paano to? Kasi kahit tahimik siya, alam nilang kapag nagsalita siya, may weight. Ito ang tinatawag na scarcity of expression effect. Kapag ang tao hindi lagi nagsasalita, hindi laging visible, hindi laging reactive, nagkakaroon ng subconscious assumption ng ibang tao na kapag nagsalita siya, importante yan. Kaya tumataas ang perceived value ng mga salita niya. Kung introvert ka, hindi mo kailangan mag-explain ng lahat. Minsan, less talking equals more impact. Less exposure equals more authority perception. Pero balance is the key. Silence plus clarity equals respect. Pero ito ang pinaka-mind-blowing part. Hindi lang respeto ang nakukuha ng cold personality. Minsan nagiging emotionally magnetic pa sila kahit hindi nila sinasadya. Ang mga taong hindi madaling basahin ay mas nakaka-intriga para sa ibang tao. Si Andre, introvert sa class. Hindi masyadong nagsasalita. Hindi updated sa mga chismis. Laging kalmado at hindi reactive. Pero may mga tao sa class na curious sa kanya. Gustong makilala siya. Gustong malaman kung anong trip niya. May isang classmate na nagsabing, parang gusto ko siyang kausapin kasi ang hirap niyang basahin. Ito ang uncertainty attraction principle. Kapag ang tao hindi predictable, hindi overly expressive, at hindi oversharing, nagkakaroon ng curiosity trigger sa utak ng ibang tao. Bakit? Kasi ang utak ng tao ayaw ng mystery na unresolved.
kaya gusto niyang i-decode yung tao. So ang introvert unintentionally becomes a psychological puzzle. Kung introvert ka, hindi mo kailangan maging mystery on purpose. Pero natural advantage mo ang calm presence, controlled expression, at selective sharing. Use it wisely. Don't overshare to wrong people, but also don't isolate completely. Pero ito na ang pinaka-importanteng tanong. Kung ang pagiging suplado ay may mga advantages, bakit may mga introverts pa rin nahihirapan socially? Ang sagot, hindi lahat ng coldness ay power. Minsan, coping lang ito na hindi pa balanse. Ang tunay na strength ng mga introvert ay hindi pagiging cold, kundi pagiging intentional sa mga interactions. Si Rhea, introvert din. Noon, sobrang tahimik, iwas sa mga tao, laging defensive, at akala ng iba suplada. Pero habang tumatanda, natutunan niya na magsalita kapag meaningful, tumahimik kapag unnecessary, makipag-connect sa mga trusted people, at mag-set ng mga boundaries without guilt. Ngayon, iba na ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi siya suplado, kalmado lang talaga siya. Ang maturity ng introvert personality is from avoidance to awareness, from fear to choice, from silence to intention. Kapag intentional na ang behavior, hindi na siya defensive, hindi na siya misunderstood, at nagiging grounded presence na siya. Ang pinaka-powerful na introvert ay hindi yung pinakatahimik, pinaka-cold, o pinaka-distant. Sila yung alam kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. Siguro sa mga kwentong ito mas malinaw na ngayon na yung suplado na akala ng iba attitude, minsan pagod lang, protection lang, strategy lang, o simpleng quiet strength lang. At baka next time na may makilala kang tahimik, hindi mo agad iisipin na ang cold naman niya. Ang iisipin mo na ay baka hindi lang siya madaldal, pero may lalim pala siya. Kung ikaw yung introvert na nakarelate dito, hindi mo kailangang pilitin maging ibang tao. Pero tanungin mo rin ang sarili mo, controlled ba ang silence ko o kinokontrol ako ng silence ko? At saan ka nakarelate? Sa misunderstood silence, selective energy, o yung presence effect? Shoutout sa mga nanood ng Laging May Solusyon ang mga introvert. Shoutout kay Norma Parinya. Sabi niya, ganito lang kasimple sir para sa akin. Maging observant lagi. Isipin na lahat ng problema may solusyon at never stop learning at tiyak na marami pa tayong matututunan sa buhay na kapaki-pakinabang para na rin sa ating kapwa-tao. God bless you sir. Sabi naman ni Vicarus, human Swiss Army knife talaga ang mga introvert. Laging may nakikitang sagot kahit saan man anggulo ng problema. At ayon naman kay Glenn Adversario, and not only that, magaling din kaming mag-reverse engineer. Ay alam nyo guys, hindi lang mag-ayos ng physical things. Nung student pa ako, I solve an engineering problem. The formula I use, my professor didn't taught me, at mas precise naman ang answer sa exam. Alam nyo na ang reason kung bakit maraming naiinggit sa ating mga introvert. At shoutout din kay Marie the Lightworker, The Idol, Kajit Warrior, Renante Damgo, Kim Mugtar, Joseph Tampon, Annalyn Granada, Gretchen Marie Kayanan, Pax Tumulak, Maku Gasaresu Insura, Cairo Den Adi, Jola Short Video, Ramlat, Itchy Imps, at kay Kati. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.